Mga Ginoo, hayaan ninyong magtanong ako ng tapat. Naniniwala ba talaga kayo na sa edad ninyo, ang mga babae ay tanging mga lalaking may umaapaw na bank account, mga mamahaling kotse, o makapal at batang buhok ang pinapahalagahan lamang ng mga babae? Kung iyan ang ideyang nasanay na kayong tanggapin, hayaan ninyong tumigil na ako rito. Mali ang paniniwalang iyan. Isa itong kasinungalingan na matagal nang pinapakain sa inyo ng lipunan. Ito ang katotohanan. Mayroong isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa hitsura o pera. Isang bagay na likas na taglay ng maraming lalaking mahigit 60 taong gulang, ngunit bihirang malaman kung paano ito gamitin. At kapag natutunan mo na kung paano gamitin ito ang mga babae, kahit na ang mga mas batang babae, ay magsisimulang maakit sa iyo ng walang kahirap-hirap na parang isang magnet. At hindi mo kailangan ng mga operasyon, mamahaling gadget o mahiwagang tableta. Ang kailangan lang ay 12 minuto sa isang araw. Manatili ka rito dahil ibubunyag ko ang eksaktong pang-araw-araw na gawain na nagpapalapit sa iyo, nagpapamalas ng interes at nagnanais sa iyong presensya ang mga babae. Habang karamihan sa mga lalaking kasing edad mo ay nagpapakahirap sa kanilang sarili na makipagkompetensya sa isang larong hindi nila kailanman mapapanalunan. Pero una, kailangan ko ang iyong tulong. Kung handa ka nang buuin muli ang iyong kumpiyansa at makaakit ng mga kababaihan ng walang mga pakulo o gimmick, pindutin ang like button, i-comment ang iyong lokasyon, at huwag kalimutang mag-subscribe. Bawat linggo ay nagbabahagi ako ng mga estratehiyang sinusuportahan ng agham na hindi kailanman pinag-uusapan ng karamihan sa mga doktor, mga payo tungkol sa atraksyon, sigla, at kung paano mapanatili ang iyong karisma sa edad na 60 pataas. Ngayon, ilantad natin ang isa sa mga pinakamalaking mito. Sinasabi sa iyo ng lipunan na kapag umabot ka na sa iyong edad na 60, nagiging invisible ka na sa mga kababaihan maliban kung mayroon kang Ferrari, pribadong yate, o ang katanyagan ng isang retiradong celebrity. Pamilyar ito, hindi ba? Oo, at ito ay ganap na hindi totoo. Nakatrabaho ko na ang 12 ng mga lalaki na nasa edad 60 at 70 na regular na nilalapitan ng mga babaeng 20 o kahit 30 taong mas bata. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa mga kosmetikong pag-aayos, kundi dahil sa isang bagay, psikolohikal na atraksyon. Ang mga kababaihan ay hindi na naghahanap ng mga bata at hindi paganap na mga lalaki. Hinahangad nila ang kapanahunan. Sawa na sila sa mga lalaking walang katiyakan, mga lalaking sabik na sawa na sa pagpapatunay, mga lalaking hindi kayang pamunuan ang kanilang sarili, anuman ang edad. At ang totoo, nasa iyo na ang kalamangan. Hindi mo palang natutunan kung paano ito gamitin. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Dr. Josel Carter. Sa nakalipas na 5 taon, nagpakadalubhasa ako sa kalusugan at mga relasyon ng mga lalaki. Tinutulungan ang mga lalaki na mabawi ang kanilang sigla at kumpiyansa sa pakikipag-date. At narito ang pinakamatapang na pahayag na gagawin ko ngayon. Ang mga lalaking mahigit 60 taong gulang ay may nakatagong reserba ng atraksyon na hindi kayang tapatan ng mga nakababatang lalaki. Ang mga nakababatang lalaki ay patuloy pa ring naghahabol ng katayuan, pagsang-ayon at pagkakakilanlan. Ngunit ikaw ay nabuhay, natuto, nakapagtayo, lumago at nagtiis. Iyan ang iyong superpower. Kaya ano ang sikreto na bumabaligtad sa buong dinamiko ng atraksyon? Ito ay isang bagay na tinatawag na kalayaan sa resulta. At kapag na-master mo na ito, makikita ka ng mga babae na hindi ka mapaglabanan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang 3 pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga lalaking mahigit 60 taong gulang at kung ano ang dapat mong gawin sa halip. Pagkamali numero 1, paghabol sa halip na pag-akit. Maraming lalaki ang kumikilos na parang mga teenager. Masyado silang nagsisikap na pahangain ang mga babae para patunayan na kanais-nais pa rin sila. O mas malala pa, ginagamit nila ang pera bilang pain.
palaging may backfire ito. Sa biolohikal, agad na natutuklasan ng mga babae ang desperasyon. Sa emosyonal, parang kailangan. Sa praktikal na aspeto, nasasayang mo ang iyong oras, lakas, at pagpapahalaga sa sarili. Ang solusyon, paunlarin ang kalayaan mula sa mga resulta. Sa halip na habulin, magpalaganap ng katahimikan, kumpiyansa, at matibay na kasiyahan. Ang enerhiyang iyon ay lumilikha ng natural na atraksyon. Lumalapit siya sa iyo. At sa lalong madaling panahon ay ipapakita ko sa iyo ang 12 minutong pang-araw-araw na ritual na nagsasanay sa iyong isip para dito. Pagkamali numero 2, pag-uugnay ng iyong pagpapahalaga sa sarili sa pagsang-ayon ng isang babae. Isa sa mga pinakanakakaligtaan na patibong. Kapag umaasa ka sa isang babae para patunayan ang iyong pagiging kaakit-akit o halaga, nawawala ang kanyang respeto. Sa biolohikal, ang paghingi ng pagsang-ayon ay nagpapalitaw ng mga stress hormone. Sa emosyonal na aspeto, sinisira nito ang iyong likas na kumpiyansa. Sa pagsasagawa, nagsisimula kang maglakad-lakad ng paunti-unti sa paligid niya. Ang solusyon, ihiwalay ang iyong pagpapahalaga sa sarili mula sa kanyang mga reaksyon. Pahalagahan ang iyong karanasan, kalayaan, at karunungan. Kapag kumilos ka na parang isang lalaking pumipili ng isang babae sa halip na mga ilangan ng isa, agad niya itong nararamdaman. Ito ay lubos na kaakit-akit. Pagkamali numero 3, makipagkompetensya sa isang laro na hindi mo maaaring manalo. Ang pagsubok na laruin ang laro ng binata ay isang walang patutunguhan. Ang pagkukulay ng iyong buhok, pagbili ng mga magarbong relo, pagpapanggap na ikaw ay 35 muli. Ito ay nakakapagod at hindi kinakailangan. Maging tapat tayo, hindi ka 35 at iyon ang iyong kalamangan. Ayaw ng mga kababaihan na ang isang kapareha ay natigil sa pag-arte, na parang isang lalaki magpakailanman. Sila ay nakawire sa pagnanais ng katatagan, seguridad, at isang malakas na presensya. Ang solusyon, itigil ang pagsisikap na magmukhang mas bata. Simulan ang pagpapakita ng kalmado at may gulang na kumpiyansa. Iyon ay tunay na enerhiya ng panlalaki. Isang bagay na hindi kayang gayahin ng mga kabataang lalaki. Ngayon, ang pang-araw-araw na 12 minutong ritual, ang protokol ng pag-activate para sa kawalang bahala sa resulta. Ganito mo mabubuo ang tunay na kalayaan gamit ang isang simpleng gawain na itinuturo ko sa aking mga kliyente. Hakbang 1, 3 minuto ng pagsasanay sa pagkakontento. Umupo ng tahimik at isipin ang iyong buhay ng eksakto kung ano ito, nang hindi nangangailangan ng pagsang-ayon o presensya ng sinuman. Damhin ang tunay na pagkakontento. Pinipigilan nito ang iyong utak sa pagpapadala ng mga senyales ng pangangailangan. Hakbang 2, 4 na minuto ng walang layuning paggunita. Isipin ang iyong sarili na nakikipag-usap sa isang kaakit-akit na babae. Sa pagkakataong ito nang hindi sinusubukang kunin ang kanyang numero o anumang bagay, nasisiyahan ka lang sa pakikipag-ugnayan. Sinasanay muli nito ang iyong isip na manatiling naroroon sa halip na mahumaling sa resulta. Hakbang 3, 5 minuto ng pagpapahalaga sa sarili. Gumugol ng 5 minuto sa pagkilala sa iyong mga nagawa, sa iyong paglago, sa iyong katatagan, hindi para magyabang, kundi para kilalanin ang iyong tunay na halaga. Nagbubuo ito ng hindi matitinag na kumpiyansa. At narito ang kabalintunaan. Habang mas kaunti ang iyong hinahabol, mas maraming babae ang naaakit sa iyo. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Si Frank, isang 68 taong gulang na kliyente mula sa New Jersey, ay tumigil sa pagsisikap na pahangain ang isang babae sa kanyang paboritong kafe. Nakaupo lang siya kasama ang kanyang libro, kalmado at relax. Sa loob ng ilang minuto, isang 52 taong gulang na babae ang lumapit sa kanya. 2 taon na silang magkasama. Bakit? Dahil ang kanyang enerhiya ay nagsabi, "Buo ako. Hindi kita kailangan, pero masisiyahan ako sa piling mo." Iyan ay tunay na atraksyon ng lalaki.
Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o manipulatibo. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng amoy ng desperasyon. Agad na nararamdaman ng mga babae ang pangangailangan, ngunit sila ay lubos na naaakit sa matatag at nakasentrong lakas. At hindi mo kailangang magpanggap. Mayroon ka na nito. Mga taon ng karanasan, mga aral, mga peklat, mga tagumpay, iyan ang nagpapaganda sa iyo. Ibinaon mo lang ito sa ilalim ng mga lumang gawi. Mga Ginoo, narito ang katotohanan. Hindi ka masyadong matanda. Hindi ka invisible. Hindi ka lampas sa iyong kalakasan. Nasa perpektong yugto ka ng buhay upang maakit ang mga kababaihan sa mas malalim at mas mayamang paraan kaysa sa magagawa ng mga nakababatang lalaki. Ang kailangan mo lang ay pagbabago sa pag-iisip at 12 minuto sa isang araw. Simula bukas, magsanay ng kalayaan sa resulta. Panoorin kung paano ka tinitingnan ng mga babae ng iba nang may mas maraming kuryosidad, mas maraming init, mas maraming interes. At tandaan, hindi mo kailangang maging isang bagong lalaki. Kailangan mo lang tuklasin muli ang lalaking dati ka. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, i-like ang video, mag-subscribe at ibahagi ito sa isang kaibigan na kailangang marinig ito. At sabihin sa akin sa mga komento, ano ang pinakamalaking hamon mo kapag nakikipag-date pagkatapos ng 60? Nabasa ko ang bawat isa. Mga Ginoo, ang buhay ay hindi tungkol sa pagkupa sa likuran. Ito ay tungkol sa pagpasok sa anumang silid nang may kalmadong kumpiyansa. Alam mong wala kang dapat patunayan at lahat ng dapat i-enjoy. Manatiling matatag, manatiling mapangakit at magkikita tayo sa susunod na video.